Matapos maghiwalay, saka nalaman ng kolehiyalan na buntis pala siya. Paano kung makalipas ang ilang taon, muli silang magkita at makita ng lalaki ang anak, nabitbit niya at kamukhang kamukhaan nga nito. Simulan natin ang kwento. Mommy, play na po kami! Sigaw nga ni Chase habang bitbit ang basket ng laruan. Yes, darling, tapos na si Mommy. Tugon naman ni Bella habang pinupunasan ang kamay mula sa kakalaba. Yay! Sabay-sabay na sabi nga ni Blaze at Wade. Mabilis na tumakbo papunta sa sala. Mommy, ako po ang doktor, ikaw po ang pasyente. Ani nga ni Wade, hawak ang laruan niyang stethoscope. Umupo si Bella sa carpet at pinilit nga ng umiti. Kahit pagod sa buong araw ng trabaho at gawaing bahay, hindi niya magawang tanggihan ang mga anak niya. Sila ang dahilan kung bakit nga siya nagsikap. Sila ang dahilan kung bakit magaan na ang buhay nila ngayon. Kahit pa mag-isa lang siya, hindi na nga siya tulad ng dating Bella. Ngayon, isa na siyang matagumpay na single mom na may maliit na negosyo sa online selling. Nagbebenta siya ng personalized gifts at mga baked goods na patok nga sa social media. May sarili na nga silang apartment, may maliit na motor para sa delivery at kaya na nga niyang bayaran ng tuition ng mga anak sa preschool. Hindi man marangya pero hindi na nga rin sila kapos. Okay, Dr. Wade, masakit po ulo ko. Biro pa nga ni Bella habang kunwaring humihiga. Mommy, kailangan mo po ng vitamins po tsaka tulog. Hindi, kailangan po niya ng ice cream. Tama, ice cream para happy kay Mommy. Sunod-sunod na sagutan nga ng triplets na sina Blaze, Chase, at ang isa pa. Natawa na nga lamang si Bella. Sila talaga ang lakas ng babae. Ngunit sa kabila ng ngiti, hindi niya mapigil ang kirot sa dibdib. Kagabi lang isang tawag ang bumasag sa tahimik na buhay niya. Isang boses na matagal na nga niyang hindi naririnig. Bella? Kahit isang salita lang, alam niyang si Edward yun. Hindi siya nagpakilala, hindi nagsabing kumusta, hindi rin nagtangkang magpadala ng mensahe pagkatapos ng tawag. Maiksi lang malamig ang tinig, galit. At alam niya kung bakit. Umalis siya noon nang hindi nagpapaalam, iniwan niya si Edward nang walang kahit na anong paliwanag, kahit pa ilang taon nga silang magkasintahan. Hindi niya sinabi na buntis siya. Pinutol niya ang lahat dahil lang akala niya yun ang tama. Masisira lang ang kinabukasan mo dahil sa akin, Edward. Sabi nga niya noon habang umiiyak sa sarili. Hindi niya kinayang makita ang pagkadismaya ng lalaking nagmahal sa kanya. Kaya mas pinili niyang mawala. Tahimik, biglaan, kasabay ng kanyang sariling pangako. Itataguyod ko ang anak natin, kahit mag-isa. Kinagabihan habang tulog na nga ang triplets, naupo siya sa gilid ng kama. Bitbit ang cellphone na kanina pa nga niya binubuksan at sinisilip. Kahit alam niyang wala namang mensaheng darating, wala. Hindi rin ito tumawag ulit. Napapikit siya, nangingilid ang luha. Galit siya, at siguro tama lang naman yun. Sinaktan ko siya, nawala ako sa gitna ng buhay niya. Siguro napindot lang niya yun. Hindi naman talaga niya intensyon na tawagan ako eh. Ani pa nga ni Bella sa sarili. Hinila niya ang kahon sa ilalim ng kama, ang kahon ng mga alaala. Doon nakatago ang bracelet na bigay ni Edward, mga sulat nitong puno ng pangarap para sa kanilang dalawa at larawan ng isang lalaking dati niyang minahal ng buo. Edward. Mahina ang bulong niya. Patawad. Kinabukasan habang pinapaliguan ng mga bata, hindi niya mapigilang mapatitig sa kanila. Magkakamuka at mas lalong halata ang pagkakawig nila sa mata. Lalo na kapag gumiti sila o kapag nagpipilit ngang magpaka-independent tulad ng ginagawa ni Edward noon. Mommy, sad ka po ba? Tanong nga ni Wade. Napakunot ang noon niya at mabilis na pinunasan ng sariling mata. Hindi baby, nag-iisip lang si Mommy.
Think happy thoughts po para good dreams mamaya. Ani nga ni Chase, sabay yapos nga sa ina. Love ka po namin. Love ko po kayo sobra-sobra. Sad pa nga ni Blaze. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang habang buhay na itago ang katotohanan. Paano kung bumalik si Edward? Paano kung ipaglaban niyang karapatan niya bilang ama? At higit sa lahat handa ba siyang harapin muli ang taong iniwan niya noon? Ang lamig ng aircon sa mall at hindi sapat para tapatan ang bigat ng kabang nararamdaman ni Bella. Kasama niya ang kanyang mga magulang at ang 3 anak. Sina Wade, Chase at Blaze. 4 na taong gulang na nga ngayon at puno ng siglat tanong sa mundo. Suot nila ang pare-parehong kulay asul na polo at shorts na pinili nga ng kanilang lola. Nakangiti sila sumisigaw sa tuwa habang sinusundan ng bawat bagong bagay na makita sa paligid. Boys, stay close ha. Paalala nga ni Bella habang binabantayan ng mga ito sa bookstore. Habang abala sa kanyang ina, napamimili nga ng workbooks at ang kaniyang ama sa pagbabayad nga ng cashier. Siya na may saglit na lumayo para tignan ang shelf ng mga nobelang matagal na nga niyang gustong basahin muli. At doon dumating ang sandaling hindi niya inaasahan. Ang tinig na hindi niya akalaing maririnig pa. Bella? Parang tumigil ang mundo niya. Napalingon siya. Mabagal at may kaba at agad tumama nga ang mga mata niya sa isang lalaking matagal na nga niyang iniiwasan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot at lihim. Si Edward. 5 taon at 5 taon na ngayon, hindi siya makatanggap ng kahit anong mensahe mula rito at wala rin siyang sinubukang iparating. Hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil sa desisyong protektahan ng anak, ang mga anak nila. Ngayon, heto ito sa harap niya, mas lalong naging buo ang tindig. Maseryosong mga mata, pero familiar pa rin ang ngiti. Isang ngiti na minsang naging tahanan ng puso niya. Edward, mahinang sagot nga ni Bella. Wow! Sambit ni Edward na kangiti ngunit halatang nabigla rin. Hindi ko inakalang dito tayo unang magkikita ulit. Ngumiti si Bella, pilit na kalmado ang mukha. Oo nga, tagal na. 5 years, right? Ang bilis ng panahon. Sad pa nga ni Edward bahagyang napakibit-balikat na nga lamang. Oo, parang kailan lang. Bulong ni Bella. May ilang segundong katahimikan. Tila parehong alam kung ano ang dapat sabihin, pareho nilang iniwasan ang tanong na alam nilang nakatago sa likod ng bawat pagngiti. Kamusta ka na? Tanong nga ni Edward, unti-unting pinasag ang katahimikan. Maayos naman. Medyo abala lang sa mga bagay-bagay. Sagot ni Bella. Bagay-bagay? Tanong nga ni Edward bahagyang nagbiro. Ngumiti siya pero hindi tumugon. Ikaw, kamusta ka? Balik tanong ni Bella. Same. Business, meetings, deadlines, laging pagod. Pero ayos naman. Siguro. May bahid nga ng lalim ang huling salitang binitawan ni Edward. Siguro? Napatingin siya sa paligid. Mag-isa ka ba? Mabilis na sagot nga ni Bella. Kasama ko sina Mama at Papa. Namimili lang kami ng school stuff. Tumango si Edward ngunit bago pa man sila muling magsalita, lumitaw mula sa kabilang estante ang 3 bata. Mommy! Sigaw nga ni Chase. Habang patakbong nilapitan nga si Bella at niyakap ang kanyang hita. Sumunod si Wade at Blaze. Bitbit ang mga piniling libro. Napakurap si Edward tila may kung anong humampas sa kanya. Hindi niya kaagad makuha kung bakit parang familiar ang mukha ng mga bata. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya ang nasambit na nga lamang niya. Ang cute nila. Ngumiti si Bella sabay dampingan ng kamay sa ulo ni Chase. Anak ng kaibigan ni Mama. Kasama namin saglit. Tumingin si Edward kay Wade. Tahimik ito pero matalim ang mata. Isang tingin pa lang may gumuhit nga na tanong sa isip niya. Bakit parang may bahagi ng sarili ko sa mga batang to? Pero hindi niya binigyang tinig ang hinala at hindi pa. Napatingin siya kay Bella. Mukhang close kayo ah.
Oo, madalas ko silang kasama. Simpleng sagot niya. Gusto pa sanang magtanong ni Edward ngunit naputol ang kanilang usapan nang tawagin na nga si Bella ng kanyang ina. Bella anak, tapos na kami rito. Ngumiti si Bella kay Edward. I have to go. Nice seeing you again. Same here. Bahagyang tumango si Edward pero hindi pa rin maalis ang mata kay Wade. Habang papalayo si Bella kasamang mga bata, isang tanong ang nanatiling nakakapit nga sa isip ni Edward. Bakit parang may tinatago siya sa akin? Habang si Bella ay kabado pa rin, kahit nakalayo na nga sa ama ng mga bata. Nang makauwi sila sa bahay, hindi pa rin nawala sa isipan ng babae ang nangyari kanina sa mall. Ang tingin ni Edward kanina sa mga bata, halatang may malalim na naiisip. Kamukha naman kasi talaga ni Edward ang mga bata. Lalo na si Wade. Nasa ama niya talaga nakuha ang lahat. Mahinang sabi nga ni Bella habang hawak ang mansanas na binili kanina. Inayos na nga niya ang mga pinamili at nang matapos, napatingin siya sa kanyang cellphone. Nang tumunog ito, nabasa niya ang mga message ng ilang mga kaklase noon. Nawala sa isip ng babae na sa susunod na linggo ang kanilang reunion. Napasapusan o si Bella. Alam niyang magkikita na naman sila ng kanyang ex doon. Mabilis na lumipas ang araw. Puno ng tawanan ang maluwag na gymnasium ng university. Sa bawat sulok may mga grupong nagkukwentuhan, naghahagigikan at bumabalik tanaw sa mga panahong tila kahapon lang. Mga klase, kalokohan at kabataang puno ng pangarap. Si Bella suot ang isang simpleng cream-colored na dress. Tahimik lang na nakaupo sa isang mesa malapit nga sa gilid. Sa likod ng ngiting ipinapakita niya sa mga lumalapit na kaklase, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Isang parte ng isip niya ang pilit na kumakawala sa alaalang 5 taon na nga niyang iniiwasan. Uy Bella, sigaw nga ni Mercy, isa sa dati nga nilang kabarkada. Girl, grabe ka. Ang ganda mo pa rin, parang hindi ka nanganak ka. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Bago pa man makapagsalita, bumawi nga si Mercy sabay tawa. Sorry, I mean parang wala kang stress sa buhay. Fresh na fresh. Ngumiti na nga lamang si Bella. Ha? Siguro kasi dahil matagal na akong sanay sa stress. Tumawa na nga lamang si Mercy. Huy, may nakita ka na bang familiar? Parang nandito si Brian, si Janine. At si Edward pala nandyan. Biglang kumabog nga ang puso ni Bella. Napalingon siya at doon nga sa kabilang mesa, may hawak na basong alak. Habang kinakausap ang dating kaklase, nandoon si Edward. Sa gitna ng ingay parang sila lang ang nasa silid. Nagtagpo ang mga mata nila. Bahagyang natigilan si Edward. Tila nagdalawang isip kung lalapitan nga siya o hindi. Ngunit sa huli siya ang lumapit. Hi, sabi nga ni Edward, simpleng ngiti ang alay. Nag-hi din si Bella at pinipilit nga maging kalmado. Akala ko hindi ka pupunta, pero buti na lang talaga. Ani nga ni Edward. Matagal na rin kasi akong hindi lumalabas. Naisip ko baka ito na yung chance na makaluwag-luwag sa sarili. Sagot na nga lamang niya. Tahimik si Edward saglit saka nagtanong. 5 taon na no? Ang dami nang nangyari. Ang dami na nga. Tugon naman ni Bella. Kumusta ka na? Tanong niya at seryoso nga ang tono. Ayos lang. Maayos ng buhay. Mas simple pero mas payapa. Ikaw? Busy pero nabubuhay pa rin. Nagulat ako nang makita kita sa mall nung 1 linggo. Sagot naman niya sabay ngiti. Hindi ko rin nakalain. Ang tagal na nga natin hindi nagkita tapos biglang ganun. Sabi nga ni Bella. Napakamot nga si Edward. Naalala mo pa ba yung dati nating project sa film class? Yung short film na halos hindi natin matapos dahil lagi kang late sa shoot. Napatawa na nga lamang si Bella. Alam mo bang akala ng professor natin magjowa tayo nun? Hindi lang siyang may akala, no?
Sagot naman ni Edward sabay kindat. Ngunit sa likod ng ngiti may bumabagabag kay Edward. Hindi niya maalis sa isipan ang nakitang niyang bata sa mall. Hindi lang isa, kundi 3. Magkakamukha at isa ron. Hindi niya malilimutan ng mata. Ang ekspresyon, para bang sarili nga niyang muka sa litrato ng pagkabata. Kaya't sa muling katahimikan nila, hindi na nga siya nakatiis pa. Bella, seryosong bungad ni Edward. Nung nakita ko kayo sa mall, gusto kong magtanong kaagad. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Pero ngayon hindi ko na kayang itago pa. Napatitig nga si Bella sa kanya. Yung mga batang kasama mo, pasensya ka na. Alam kong awkward tong tanong pero kasi, yung mga bata, sobrang kamukha ko. Hindi ka agad makasagot si Bella, pinipilit nga niyang maging matatag. Pinipilit niyang itago ang emosyon sa dibdib. Baka namamalikmata ka lang. Mahinang saad ni Bella sa lalaki. Iba ang pakiramdam ko. Ani nga ni Edward. Nagkataong tinawag nga sila ng host ng event para sa group picture. Agad lumayo si Bella at hindi lumingon, hawak ang dibdib na tila sa sabog. Si Edward na iwan. Nakatingin lang sa kanya. Tila pinagmamasdan ng mga kilos, ang bawat lingon at bawat bakas ng katotohanan na hindi pa rin niya mabuo. Pero sigurado nga siya. Sa isang bagay, may hindi siya alam at kailangan malaman niya ito. Sa mga sumunod na araw maaga pa lang, abala nga si Edward sa kanyang araw. Bilang isang prominenteng business partner at may-ari ng ilang properties, kabilang na ang isang malaking family park at playground sa bayan, sanay na nga siyang maglaan ng oras doon upang tiyakin na maayos ang lahat. Ang park ay isang paboritong destinasyon ng pamilya, puno ng mga bata at masayang magulang. Habang naglalakad si Edward sa kahabaan ng park, tinawag siya ng isa sa mga staffs. Sir Edward, andun po yung bagong play equipment na galing po sa Germany. Pa-check na lang po mamaya. Sure, mamaya puntahan ko. Sagot niya habang patuloy nga na pinagmamasdan ng paligid. Ang mga magulang nag-uusap, ang mga bata ay nagsisilbing ingay sa background. Masaya, magaan. Subalit hindi maiwasan ni Edward na mapansin ang kakaibang tahimik na espasyo sa kanyang puso. Parang may hindi tamang nararamdaman, pero hindi siya sigurado kung ano. Habang nag-iisip, nakarinig nga siya ng malalakas na tawa. Mula sa isang bahagi ng playground, may 3 batang lalaki na naglalaro ng taguan. At habang ang kanilang kasamahan ay tumakbo, hindi maiwasan ni Edward na mapatingin. Ang 3 bata ay magkamukha. Lahat ay may kahawig ng mga mata. Mga malalalim at mapanuring mata na katulad ng sa kanya. Lahat ay may parehong kayumangyang kutis at may parehong itsura nga ng buhok. Sa bawat galaw nila may mga alaala nga siyang biglang sumiksik sa kanyang isipan. Kasing kinis nga ng mga ulap ang kanilang mga muka. Habang naglalakad ang isa sa mga batang lalaki papalapit sa swing, nag-usap ang dalawa. Sabay sabing, Wade, wag mong kunin yung laruang yan kay Chase ha. Share lang dapat. Ang sabi nga ng isa. Wade, Chase? Please? Pilog ang mata ni Edward sa narinig. 3 pangalan lalaki magkakamukha, tila piraso ng kanyang nakaraan ang bumangon sa kanya. Hindi na nga niya kaya pangalisin ang mga paningin sa kanila. Sa isang iglap nakita niyang humiti ang isang bata sa kanya, si Blaze. Hi kuya! Bati nga ni Blaze sabay hawak. Kumaway din ito. Si Edward na unang ang nagulat, hindi na alam kung paano sumagot. Itong kasama nga ni Bella sa mall. Hindi siya pwedeng magkamali. Napilitang ngumiti nga si Edward kahit may kaba. Hi, tugon niya kahit hindi mawari kung ano nga ang nararamdaman. Habang naglalakad siya, papalayo, ramdam niyang parang tinusok ang puso niya sa simpleng salitang yon. Bumalik siya sa mga empleyado ng park pero may nararamdaman pa rin siyang hindi mailarawan. Parang may namumuong mga tanong sa kanyang isipan ngunit wala nga siyang sapat na lakas para ituloy ito.
Habang papalapit siya sa parking lot, bigla siyang tinawag ng isang staff mula sa kabilang bahagi ng park. Sir Edward, yung supplier po ninyo andito na. Napalingon si Edward at kumaway sa staff na tumawag sa kanya. Habang papalayo siya, muling bumalik ang mga imahe ng tatlong batang iyon sa kanyang isipan. Hindi maiwasan ni Edward na magtanong sa sarili, hindi ba't parang masyado silang pamilyar? Bumalik sa kanya ang mga mukha ng mga bata at ang kanilang mga ngiti, mga ngiting may alam siyang nakatagong kwento. Dahil sa napakakomplikadong sitwasyon, hindi siya makapagdesisyon kung anong gagawin. Alam niyang may mali sa kanyang pakiramdam, ngunit sa mga oras na yon, nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang hanapin ang sagot. Habang iniisip niya ang mga bata, nagsimula siyang maglakad patungo sa opisina ng park upang makipagkita sa supplier. Ngunit hindi pa rin matanggal ang tanong sa kanyang isipan. Habang dumadaan siya sa mga kalsadang puno ng mga sasakyan at mga naglalakad, hindi maiwasan na muling sumagi sa isip niya ang kanilang mga pangalan. Wade, Chase, Blaze. Matapos ang hindi inaasahang pagdalaw ni Edward sa playground, hindi siya mapakali. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang tatlong batang magkamukha, ang mga mata nila na parang minana mula sa kanya. Sa loob ng ilang araw, madalas niyang makita ang mga triplets. Pumapasyal siya sa playground o kaya sa ibang bahagi ng family park at palaging naroroon ang tatlong batang naglalaro. Isang linggo ang lumipas at sa bawat pagkakataon muling nakatagpo si Edward ng dahilan upang magtangkang mag-ikot sa park. Lagi niyang hinahanap ang tatlong batang iyon. Kuya, ang hirap pong umakyat. Tawa nga ni Chase habang tumatayo sa swing at sinubukang umakyat nga sa pinakamataas na parte ng slide. Si Edward na walang kaalam-alam na ito'y isang simpleng laro lang. Lumapit nga at hindi nakapagpigil. Ganito baka matumba ka. Tumulong na nga lang ako. Sabi nga ni Edward sabay tingin kay Chase na nagmamagaling nga maakyatin ng slide. Nagpatuloy nga ang bata sa kanyang laro at nginitian siya. Sige po kuya, maraming salamat po. Madalas nang magkausap at nagkaroon nga ng bonding ang apat. Na walang kaalam-alam na mag-ama pala sila. Na hindi naman alam ni Bella na nagkakasama na pala ang kanyang mag-aama. At dahil doon mas lalong ang lumakas ang kutob ni Edward na may kinalaman nga siya sa mga bata. Sa mga sumunod na linggo, kapag namamasyal si Edward sa park, lagi siyang dumadaan sa playground. Hindi lang upang tiyakin ang operasyon ng park, kundi para muling makita ang tatlong batang yun. Madalas silang makikita sa isang sulok ng park, tumatakbo o kaya ay abala nga sa paglalaro ng mga laruang plastik. Kada pagkakataon na nagkikita sila, lagi nga niyang nararamdaman ang isang familiar na pagkakahawig. Hanggang isang araw, habang siya at ang mga triplets ay naglalaro nga ng tag, hindi na nga napigilan ni Edward ang magtanong. Alam mo, parang may mga paborito kayong mga laro, no? Ano ba yan? Hindi ba kayo nahihirapan maglaro? Tanong pa nga ni Edward kay Wade. Hindi po. Masaya po kami kasi po gusto po naming magpaka-independent po like daddy. Like daddy? Tanong nga ni Edward, medyo naguguluhan. Si daddy po magaling po sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Sagot nga ni Blaze. Habang tinutulungan nga ni Edward ang triplet sa kanilang laro, nakita nga niyang parang nakakakita siya ng piraso ng kanyang sarili sa kanila. Lalo na kapag ang mga bata ay nakangiti at may paboritong bagay na ginagawa, katulad ng pagmumuni-muni ni Bella sa kanyang buhay. Alam niyo mga bata, masaya ako at nakikita ko kayo na masaya dito. Iba yung saya na mararamdaman mo kapag sama-sama kayong naglalaro. Nakangiti ang tatlong bata at sinabayan nga nila ang sigla na sinabi ni Edward. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kutob ni Edward. May kung anong nakakakilabot na koneksyon sa mga bata.
Hindi lamang sa kanilang itsura, kundi pati sa paraan ng kanilang pagsasalita, pagkilos, at maging ang kanilang mga hilig. Isang hapon habang abala ang mga bata sa paglalaro ng tagu-taguan, nahulog ang sombrero ni Wade. Pinulot ito ni Edward at kasabay nito ay napansin niyang may ilang hibla ng buhok na naiwan sa tela. Napatingin siya sa mga bata na abala sa paglalaro. Saglit siyang natigilan. Ngunit sa bandang huli, ipinasok niya sa bulsa ang sombrero. Tahimik siyang pumasok sa klinika kinabukasan. Maayos ang lahat. Isang sample mula sa kanya at isa mula sa hibla ng buhok ni Wade. Hindi niya ipinangalan sa sarili ang test. Gumamit siya ng alias para masigurong walang makakaalam. Habang hawak ang resibo, isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib niya. Bakit ba siya kinakabahan? Alam na ba niya ang sagot bago pa man ito maipakita sa papel? Dumating ang resulta. Hindi niya agad binuksan. Ilang minuto lang siyang nakatulala sa sobre. Sa wakas, dahan-dahan niya itong pinunit at binasa. Result, probability of paternity, 99.99%. Napaupo si Edward. Hindi siya makapagsalita. Pinikit niya ang mga mata at muling bumalik sa isip ang mga huling eksenang napanood niya. Ang mga tawa ng mga bata, ang mga salita nilang like daddy, at ang mga matang tila nagtatago ng lihim sa tuwing magtatama ang paningin nila ni Bella. Hindi pa rin alam ni Bella ang ginawa niya, ngunit nagbago si Edward. Mas tahimik na ngayon tuwing kasama ang mga bata, ngunit mas mapagmasid, mas maalaga. Hinayaan niyang si Bella ang magsabi sa kanya sa sarili nitong panahon. Pero sa puso ni Edward, isa na lang ang malinaw. Ang mga batang ito ay kanya. Mula nang malaman ni Edward ang katotohanan, naging mas madalas ang kanyang pagdalaw sa playground. Ngunit hindi siya nagpahalata. Wala siyang sinabi kay Bella. Para sa kanya, hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto muna niyang makabawi, kahit kaunti. Gusto niyang makilala ang mga anak niya sa paraan na hindi nila siya itinuturing na daddy, pero naroon siya. Trace, gusto mo bang turuan kitang mag-spin ng bola sa daliri? Ani pa nga ni Edward. Talaga? Tanong pa nga ni Chase. Oo naman. Tignan mo to pero secret technique lang to Pang cool kids lang. Ani nga ni Edward. Nag-spin nga siya ng bola sa daliri niya. Habang nanonood si Chase, si Wade at Blaze ay lumapit din. Wow! Ang galing naman po. Pwede po bang paturo din po kami? Of course, pero isa-isa lang. Lahat kayo matututo. May talent kayo eh. Tuwing hapon tila isa na ang inaasahan na bahagi ng araw nila, ang pagdating ni Edward. Madalas siyang may dalang pasalubong, cotton candy, bubble wands, o simpleng water balloons at iba pang mga laruan. Sa bawat tawa ng triplets, mas lalong nadudurog ang puso ni Edward. Alam niyang hindi niya mababawi ang mga taon pero kaya pa niyang magsimula ngayon. Kuya Edward, bakit palagi ka pong nandito? Wala ka po bang trabaho? Ang hindi nila alam ay nasa di kalayuan ng ina nilang si Bella na nagulat nang makita si Edward. Gusto niyang lumapit. Pero may parte rin sa kanya na hindi. Napapansin ang unti-unting pagiging malapit ni Edward sa mga bata. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Alam niyang darating ang araw na kailangang harapin ang katotohanan. Pero sa ngayon, hinayaan niya muna ang puso niyang masaksihan ang bagay na matagal niyang ipinagdasal. Ang maging buo. Kahit hindi pa alam ng lahat, inimbitahan ni Edward si Bella at ang triplets na mamasyal sa mall. Wala siyang sinabi kung bakit, basta gusto lang daw niyang makabanding sila sa mas kumpletong paraan. Sa totoo lang, para sa kanya, ito ang unang pagkakataon na makasama ang mga anak sa labas bilang isang pamilya. Nagulat naman si Bella dahil hindi niya inakala
Nakakausapin na naman siya ng lalaki. Nalaman niya rin na matagal na palang nagkakausap at nagkakasama ang lalaki at ang kanilang mga anak. Pero hindi alam ni Bella na may alam na si Edward sa katotohanan. Kuya Edward, ang laki po ng robot na to. Pwede bang hawakan? Tanong nga ni Blaze. Sige, gusto mo ba? Bibilhan natin. Kung gusto mo. Ani pa nga ni Edward. Talaga po? Edward, sigurado ka ba talaga na okay lang to? Baka masyado ka na naming naabala. Ani naman ni Bella. Walang abala para sa kanila. Alam mo naman na gusto ko talaga silang mapasaya, di ba? Sabi nga ni Edward. Hindi makatingin si Bella ng diretsyo, may pagbabago kay Edward. May mas malalim nga sa kanyang pag-aalaga. Hindi na ito basta pagiging mabait lang. Parang may mas malalim pa nga siyang dahilan, parang may alam na siya. Habang kumakain ng ice cream ang mga bata, si Edward ay tahimik lamang na pinagmamasdan sila. Si Bella naman umupo nga sa tabi niya. Hawak nga ang iced coffee. Napatingin siya kay Edward, matagal at tila sinusuri ang kanyang muka. Edward, mahinang tawag nga ni Bella. Ha? Bakit parang mas kilala mo na sila ngayon? Tanong nga ni Bella. Siguro kasi madalas ko na silang nakasama. Madaling mahalin yung tatlong yan. Nakangiting sabi pa nga ni Edward. Hindi sumagot si Bella. Tahimik lamang siyang tumingin sa mga anak. Saka muling bumaling kay Edward. Tuon niya napansin ang titig nga nito kay Wade. Yung uri ng titig na may alam. Hindi basta koneksyon kundi kumpirmasyon. Naglaro sila ng basketball, air hockey at racing games. Nagpaligsahan nga si Edward at ang triplets sa pagkuha ng plushie sa claw machine. Tumatawa si Chase, si Blaze ay todo cheer, at si Wade naman ay masayang nanalo ng maliit na dinosaur plush toy. Kuya Edward, pwede po bang ikaw na lang po ang daddy namin? Biglang saad nga ni Wade. Biglang tahimik nga si Bella. Si Edward bagaman, nagulat ay ngumiti nga ng bahagya. Hindi alam kung matutuwa ba o masasaktan. Kung ako ang papipiliin, matagal ko nang ginusto yon. Ani naman ni Edward. Hindi na kumibo si Bella. Sa dami ng ingay sa mall, tila ang puso niya lang ang dinig na dinig niya. Nais niyang sabihin ang totoo, pero may takot pa rin. Pero sa pagkakataong ito, baka siya na lang ang hindi pa handa. Tapos na ang masayang araw. Nasa likod ng sasakyan ng triplets, pagod sa kakatawa at kakalaro, at mahimbing ng natutulog. Si Bella at Edward ay parehong tahimik habang naglalakad papunta sa sasakyan. Ang dating magaan na usapan, ngayoy parang binabalot ng bigat nang hindi nasasabi. Pagpasok nila sa loob, naupo si Bella sa passenger seat. Tahimik. Si Edward, hindi pa ini-start ang kotse. Nakatitig lang sa manibela, sa kadahan-dahang nagsalita. Bella, may sasabihin ako. Ani nga ni Edward. Seryosong mukha nito habang nakatingin kay Bella. Napalingon si Bella. Tahimik lang na naghintay nga sa kung anumang sasabihin ng lalaki. Alam ko na. Anong alam mo? Kinakabahang tanong nga ni Bella. Alam ko na ako ang ama ng mga bata. Ani nga ni Edward. Tumigil ang mundo ni Bella. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Ang pagtanggi, ang pag-iya ko ang pagtanggap. Pero wala siyang nasabi. Wala siyang naitanggi dahil totoo to. Kailan mo nalaman? Tanong nga ni Bella. Matagal-tagal na rin. Nagpa-DNA ako, Bella. Kinuha ko yung buhok ni Wade. Hindi ko gustong saktan ka, pero kailangan kong malaman. Ani nga ni Edward habang nakatingin sa babae. Akala ko, kaya kong itagong habang buhay. Naghiwas nga ng tingin si Bella. Hindi nagsalita si Edward. Tumagilid siya. Tinitigan nga si Bella hindi galit, kundi puno ng panghihinayang at pangunawa. Hindi mo na kailangan itago pa. Hindi mo kailangan akuin mag-isa. Yung bigat, kung sana sinabi mo noon pa. Sana kasama mo ako sa lahat ng yun. Pero nandito na tayo.
Ani nga ni Edward. Natakot ako, Edward. Sa buhay mo, sa mundo mo. Ayokong isipin mong pinilit ko ito. Nasinira ko ang plano mo. Kaya tiniis ko. Kahit araw-araw akong lumuluha habang dinadala ang mga bata. Sad pa nga ni Bella. Pero wala kang sinisira, ang totoo, Bella. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi ko na rin makita pa kung ano talaga ang mahalaga. Turan pa nga ni Edward. Natahimik silang muli sa pagitan ng mga buntong hininga at ingay ng sasakyang dumaraan. Pareho nga nilang alam, ito na ang simula ng pagharap nga ng katotohanan. Pwede ba akong maging parte ng buhay nila, Bella? Hindi lang bilang kuya, kundi bilang ama nila buong buo. Ani pa nga ni Edward. Simula pa lang gusto ko na yun. Takot lang talagang humadlang. Umiiyak na sambit nga ni Bella. Sa unang pagkakataon, sabay nilang tinanggap ang bigat ng nakaraan at ang pag-asang dala ng muling pagsasama. Sa sasakyang yun, sa katahimikan ng gabi nagsimula nga ang bagong kabanata. Kinabukasan maagang dumating si Edward. Hindi na nga bilang kuya o family friend, kundi bilang ama na gustong simula ng bagong yugto. Si Bellang nagbukas ng pinto. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pagod na rin siyang magtago. Sa loob naroon ng triplet sa sofa sabay-sabay na nanonood ng cartoons. Pagpasok nga ni Edward, agad silang sumigaw. Kuya Edward! Sabay-sabay na tawag nga ng mga bata. Hi, champion! Pwede ba akong umupo dyan sa tabi nyo? Nakangiting sabi pa nga ni Edward. Umupo siya sa gitna ng tatlo at agad silang sumiksik sa kanya. Tila ba automatic nga na may lugar siya roon. Huminga ng malalim si Edward. Si Bella na upo nga sa kabilang gilid, tahimik na nakikinig. May gusto akong sabihin sa inyo. Importanteng bagay. Namiss ko kayong makasama araw-araw pero gusto kong sabihin ng totoong ngayon. Ani pa nga ni Edward. Ano po yun, kuya? Tanong pa nga ni Wade. Hindi lang ako, kuya. Ako talaga ang daddy niyo. Tumahimik ang buong sala. Wala ni isang bagay kahit sa TV. Parang huminto ang mundo ilang segundo. Talaga po? Ani nga ni Chase. Oo, anak. Daddy niyo ako. At kung papayag kayo, gusto ko sanang makasama kayo sa habang buhay. Hindi lang tuwing weekend o sa playground. Ani pa nga ni Edward. Pero bakit ngayon niyo lang po sinabi yan sa amin? Tanong nga ni Wade. Nalaman ko lang din kamakailan. Pero nung una ko pa kayong makita, may naramdaman na talaga akong kakaiba. Parang may parte sa puso ko na gusto kayong mas makilala. Ani nga ni Edward. Napatingin ang tatlong bata sa isa't isa. Si Wade ang unang tumayo. Tahimik na lumapit kay Edward at niyakap siya. Kasunod niya sina Chase at Blaze, parehong tahimik pero mahigpit ang yakapan. Akala ko wala po kaming daddy. Ani nga ni Wade. Nandito ako, hindi na ako mawawala pa. Naiiyak na sabi naman ni Edward. Pwede ka na po ba naming tawaging daddy? Ani pa nga ni Blaze. Simula ngayon gusto ko kayong marinig araw-araw. Masayang sambit ni Edward. Si Bella tahimik na umiiyak mula sa kinauupuan. Hindi na nga niya kailangan pang magsalita. Sa sandaling to buo na ang pamilya niya. Isang bagay na akala niya never mangyayari. Daddy, pwede po tayong maglaro ulit mamaya? Ani nga ni Chase. Hindi lang mamaya, araw-araw kung pwede. Masayang sabi naman ni Edward.
Wow, ang laki po ng bahay. Parang may castle tayo, Mommy. May sarili po ba kaming kwarto, Daddy? Sunod-sunod na tanong nga nila Chase, Blaze at Wade. Hindi lang kwarto. May playroom pa kayo. Tara, ipapakita ko sa inyo. Nakaiting sabi nga ni Edward. Habang busy ang mga bata sa pagtingin sa mga silid, si Bella ay tumayo nga sa garden. Tahimik, pinagmamasdan ng paligid, pero ang puso niya magulo. Lumapit nga si Edward, hawak ang 2 tasa ng kape. Alam kong hindi ka komportable. Nakikita ko sa mga mata mo. Ani nga ni Edward kay Bella. Hindi ako nababagay dito, Edward. Wala akong alam sa ganitong buhay. Sabi nga ni Bella. Pero ang mga anak natin, they deserve discomfort. And you deserve peace, Bella. Hindi mo kailangan laging magtiis. Ani pa nga ni Edward. Hindi perang kailangan ko. Hindi mansyon. Hindi mamahaling gamit. Ang kailangan ko respeto at paniguradong hindi kami iiwan. Anik pa nga ni Bella. Hindi ako perpekto, Bella. Pero mula nang malaman kong may 3 akong anak, lahat nagbago. Hindi ko sinasabi ito para iligtas ka. Gusto kong makasama ka. Kayo. Hindi dahil kailangan ko kundi dahil gusto ko. Seryosong sabi pa nga ni Edward. Tumahimik si Bella. Tumulo ang luha niya. Hindi sa sakit kundi sa bigat nga ng desisyong kailangan niyang tanggapin. Hindi siya sigurado kung anong hinahanap nga at hinaharap nga ang naghihintay. Pero isa lang ang sigurado siya. Para sa triplets, gagawin niya ang lahat. Okay, pero sana wag mong gawing kulungan ang mansyon na to Ani nga ni Bella. Of course not. Hinding-hindi. Sagot naman ni Edward. Nakahiga na nga ang mga bata sa bagong kama. Bawat isa ay may hawak na stuffed toy mula sa mansyon. Sa sulok si Bella at si Edward ay magkatabi. Pagod nga pero tahimik na masaya. Mommy, thank you po Ang saya po namin dito. Tsaka po masaya po kami kasi buo na po tayo sa wakas. Sad pa nga ni Wade at Blaze. Buo na tayo mga anak simula ngayon. Nakaiting sabi nga ni Edward. Ang mansion ay naging tahanan at sa gitna ng yaman at ganda ng paligid, ang pinakamahalagang yaman ay nahanap na ang pamilya. 3 linggo matapos lumipat si Bella at ang triplets sa mansion ni Edward, nagpasya silang magdaos ng isang formal na dinner sa bahay ng pamilya ni Edward. Ang kanyang mga magulang ay hindi lamang tungkok sa business ang alam, kundi mga tao ring may malalim na pagmamahal sa pamilya. Magkasama si Bella at Edward sa isang eleganteng kotse patungo sa mansyon ng pamilya ni Edward. Ramdam ni Bella ang kaba, ngunit si Edward ay tahimik at matatag. Hinawakan siya sa kamay. Hindi mo na kailangan maglala, Bella. Kung may isang bagay akong alam, ang pamilya ko ay laging nandyan para sa akin. Sad nga ni Edward. Hindi ko alam kung paano nila kami tatanggapin. Kinakabahang sagot naman ni Bella. Makikita mo, naniniwala akong magiging okay ang lahat. Paniguradong saad nga ni Edward. Pagdating nila sa bahay nga ng pamilya ni Edward, agad silang sinalubong ni Sofia, ang ina ni Edward, at ng kanyang ama na si Charles. Ang unang reaksyon ng mga magulang ni Edward ay puno ng init at malasakit. Edward, Bella and the kids, welcome! Masayang pagbati nga ni Sofia. Hi Bella, kumusta ang adjustment sa bagong bahay? Ani nga ni Charles sa babae. Mabuti po, salamat po sa inyong pag-welcome. Masayang saad nga ni Bella sa mag-asawa, habang ang mga matatanda ay nag-uusap nga. Si Blaze, Wade at Chase abala sa pakikipaglaro sa mga anak ng mga business associates ni Edward. Agad nilang nakuha ang atensyon ng mga bata ng pamilya ni Edward. Wow! Ang dami palang mga laruan po dito. Parang sa bahay lang po namin. Mommy, Daddy, look, may malaking treehouse po sila Saad naman nila Chase, Blaze at ni Wade din.
Nakakatuwa ang mga bata, Bella. Mukhang masaya sila. Nakangiting sabi nga ni Sofia. Habang ang mga bata ay abala. Sa paglalaro, nagtutulungan nga si Edward at Bella upang mag-serve ng pagkain. Si Sofia ay nagsimulang makapag-usap kay Bella. Bella, naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Hindi madali na mag-adjust sa bagong pamilya. Ani nga ni Sofia. Siguro po ang hirap lang po kasi na hindi ko pa kayang ipakita ang lahat. Baka hindi nila kami tanggapin. Ani nga ni Bella. Hindi mo kailangan mag-alala, Bella. Ang mga anak mo sobrang babait nila. Nakikita ko yun. Manang-mana sila sa'yo. At tanggap ka ng pamilya namin. Lahat kami nandito para sa inyo. Sabi nga ni Sofia. Nang matapos nga ang pagkain, masaya ang lahat sa kanilang mga kwento. Ang mga triplets nakaupo sa tabi ng kanilang mga lolo at lola, abala sa mga kwento at tanong ni Edward. Habang nakaupo sa tabi nga ni Bella, ay may ngiti sa labi. Sa totoo lang, hindi ko inakala na may mga apo na kami. Pero nakikita ko na masaya kayo. Ani pa nga ni Charles. Salamat po. Hindi po namin alam kung anong mangyayari. Pero ang mga bata gusto ko lang po talaga na magkaroon sila ng magandang alaala at masayang pamilya. Sabi nga ni Bella. Alam ko. At ngayon alam ko na matutulungan tayo ng pamilya ko. Sabi naman ni Edward. Pagkatapos ng dinner tumayo ang lahat upang magpaalam. Si Bella at Edward hawak nga ang kamay ng bawat isa. Naglakad palabas ang mansyon ng pamilya ni Edward. Salamat, hindi ko ina-expect na magiging ganito. Sad nga ni Bella. Alam ko, Bella, minsan ang mga bagay na inaakalang mahirap, nagiging magaan din. Lalo na kapag may mga taong nagpapakita ng malasakit. Sambit pa nga ni Edward. Tama ka. Ang pamilya niyo puno ng pagmamahal. Sabi naman ni Bella. Lumipas ang mga linggo at sa ilalim ng iisang bubong, si Bella at Edward ay nagsimulang magtulungan. Ngunit sa kabila ng kanilang nakaraan, may mga sandaling tila nawawala ang mga alalahanin. Hindi nila alam, ngunit unti-unting bumabalik ang mga nararamdaman nilang matagal nang iniiwasan. Isang umaga, abala si Bella sa pag-aalaga sa mga triplets, nag-uutos ng mga gawain sa mga kasambahay habang ang almusal ay inihahanda. Si Edward naman ay nagsusuong ng damit sa kanyang kwarto at habang dumadaan siya sa kusina, hindi maiwasang mapansin ang presensya ni Bella. Ang mga mata ni Bella habang nagtatrabaho at ang mga bata na masayang naglalaro. Hindi niya maintindihan, ngunit pakiramdam niya. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalong lumalakas ang isang di maipaliwanag na koneksyon. Habang nagtutulungan sila sa bahay, may mga sandaling magka-eksena silang nagkakasalubong. Si Bella, matapos maglinis, ay tumigil sa isang sulok ng living room upang ayusin ang mga laruan ng mga bata. Si Edward naman, dumaan mula sa isang meeting. Nakita siyang nakatayo sa tabi ng sofa. Bakit parang natatabunan ka ng mga laruan, Bella? Ani nga ni Edward. Hindi ko alam. Sobrang dami na yata nila. Sagot nga ni Bella. Napansin nga ni Edward ang pagiging balanse nga ni Bella sa mga ginagawa. Ang kakayahan nitong magpatuloy kahit na sa gitna ng abala at hindi niya maiwasang humanga. Nakakatuwa ka talaga, Bella. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa lahat ng to. Sabi pa nga ni Edward. Huwag kang mag-alala, Edward. Gusto ko naman po na magtagumpay kami dito para sa mga bata. Nakaiting sabi nga ni Bella. Pagkatapos ng ilang sandali, tumakbo si Wade patungo kay Bella at Edward, tumatalon sa saya. Habang pinapanood nila ang mga bata, naalala ni Bella ang mga oras noong unang dumating sila sa mansion. Sinubukan niyang itago ang mga nararamdaman, pero sa bawat ngiti ni Edward at sa bawat aksyon ng mga bata, hindi maiwasang magbalik ang mga alaala. Siguro nga, may nararamdaman pa ako, bulong ni Bella. Ngunit si Edward, mula sa di kalayuan, ay tinitingnan din si Bella. Sa kabila ng mga komplikasyon,
Isang bagay ang hindi niya kayang itago, ang nararamdaman niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Sa gabi, matapos ang isang abalang araw, si Bella at Edward ay nagkasama sa living room. Hindi na nila kaya pang itago ang bigat ng mga nangyayari sa pagitan nila. Si Bella ay naupo sa sofa, si Edward naman ay humarap sa kanya. Bella, pakiramdam ko may kakaiba na naman. Ani nga ni Edward. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Bella. Hindi ko alam. Akala ko wala na tayong nararamdaman para sa isa't isa. Pero parang unti-unti nang nararamdaman na mas malapit tayo ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit. Sad nga ni Edward. Sa totoo lang, Edward, iniwasan ko na lang lahat ng nararamdaman ko. Kasi ayoko magbigay ng pag-asa. Pero parang hindi ko rin kayang balewalain kung anong nararamdaman ko. Turan nga ni Bella. Habang magkaharap sila, nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Si Edward ay tumingin nga kay Bella at kahit hindi nila sabihin ang lahat ng gusto nilang sabihin, ramdam nila na may isang bagay na muling nabuksan sa kanilang pagitan. Hindi ko rin alam kung anong nang mangyayari, Bella. Pero kung hindi man tayo maging tulad ng dati, at kung may mga nararamdaman pa tayo, gusto ko lang malaman mo, nandyan pa rin ako. Ani nga ni Edward. Hindi ko rin talaga alam, Edward. Pero ang mahalaga magkasama tayo ng mga bata. Ani ni Bella. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalalim ang pagkakaintindihan ni Bella at Edward. Ang mga tanong na matagal nilang tinago ay nagsimulang magbukas. Hindi nila naisip na ang mga simpleng sandali, ang pagtulong sa mga bata, ang paglalaro sa mga hardin ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na muling magtagpo sa isang mas malalim na paraan. Isang hapon, nagplano si Edward ng isang picnic para sa pamilya sa kanilang malawak na hardin. Si Bella, kahit na nag-aalangan pa, ay sumang-ayon sa plano. Naisip niyang ito'y magiging magandang pagkakataon upang magsama-sama sila bilang pamilya. Nasa ilalim ng isang malaking puno, nakalatag ang picnic blanket habang ang triplets ay abala sa paglalaro. Mommy, Daddy, tignan niyo po, ang taas po ng frisbee ko. Hindi mo ako mahuhuli, Chase. Kami po ni Wade magaling po magtago. Sunod-sunod na sadang triplets. Habang pinapanood nila ang mga bata, nagkatitigan nga si Bella at Edward. Isang simpleng ngiti lang ang ginawad nila. Bella, hindi ko in-expect na magkakasama ulit tayo. Mahinang sabi ni Edward. Iba yung saya na nararamdaman ko. Alam ko na lahat tayo ay masaya. Masaya ako dahil magkasama tayo. At dahil masaya ang mga bata. Ani nga ni Bella. Matapos ang masayang paglalaro, ng mga bata naglakad nga si Edward at Bella sa isang tahimik na bahagi ng hardin. Habang abala ang mga triplets sa kanilang bagong laro, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas pribado. Bella. Habang nagsisimula na lumapit nga si Edward kay Bella, narinig nila ang malalakas na tawa nga ng mga triplets na papalapit. Mabilis nilang itinigil ang kanilang ginagawang usapan. Ngunit ang mga mata ng mga bata puno ng saya. Mommy, Daddy, alam niyo po ba? Naiisip namin na mas maganda po kung lagi po tayong magsama-sama. Ani nga ni Chase sa mga magulang. Parang pamilya na tayo, Mommy. Lagi po tayong happy, diba? Gusto ko po yung mga araw po na magkasama tayo. Sobrang saya po talaga. Sabi naman ni Blaze. Ang mga simpleng salita ng mga triplets nagpatibay nga sa mga nararamdaman ni Edward at Bella. Ang mga bata na minsan hindi maipaliwanag ang kanilang mga damdamin ay ipinakita sa kanilang mga magulang kung gaano kahalaga ang bawat sandali ng kasamahan at pagmamahalan. Masaya ako't masaya tayong lahat. Nakangiting bati nga ni Bella. Ngayon, Bella, nakikita ko ng mga bagay na hindi ko nakita dati. Hindi lang tayo magulang ng mga bata. Mas nagiging pamilya tayo. Salamat. Ani nga ni Edward habang nakahawak nga sa kamay ng babae. Habang nagpatuloy nga ang araw,
nagkaroon sila ng mas maraming sandaling kaligayahan. Si Bella at Edward sa gitna ng mga tawa ng mga bata, natutunan na kahit hindi nila alam kung anong hinaharap, ang pinakamahalaga ay ang pagiging magkasama at ang pagmamahal na pinaparamdam nila sa isa't isa. Bella, sana ito na yung simula ng bagong kabanata. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga bata. Ani nga ni Edward. Simula pa lang to Edward pero mahalaga nang magkasama tayo. Nakangiting sabi ni Bella. At sa hapon ng pamilya, habang ang mga triplets ay patuloy na naglalaro, ang mga mata ni Bella at Edward ay puno ng pag-asa. Ang nararamdaman nilang mga pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng pagmamahal. At sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nilang yakapin ang bagong simula. Hindi lamang bilang magulang, kundi bilang isang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang buong araw ng masaya at magulong paglalaro sa hardin, ang mga triplets ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga kwarto at ang buong bahay ay tahimik. Si Bella ay nakaupo sa sofa habang si Edward ay nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng bilog na buwan. Bella, mahinang tawag nga ni Edward. Edward? Hindi ko na kayang itago pa. Minsan, natatakot akong magsalita kasi baka hindi mo ako maintindihan pero may nararamdaman ako, Bella. May nararamdaman akong hindi ko kayang baliwalain. Napansin ni Bella ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Edward. Hindi ito ang Edward na kilala niya dati, na laging maingat sa bawat salitang binibitawan. Edward, ano ibig mong sabihin? Kung tungkol to sa mga nangyari sa atin noon, o kung tungkol ito sa mga anak natin, naiintindihan ko. Ani nga ni Bella sa lalaki. Hindi ko na kayang itago pa, Bella. Matagal ko nang iniwasan ang nararamdaman ko pero ngayon, naiintindihan ko na. I love you. I've always loved you. Kahit na may mga pagkakataong nagdududa ako kahit na iniiwasan kita, hindi ko kayang alisin ka sa buhay ko. Pag-amin nga ng lalaki. Habang binibigkas na Edward ang mga salitang yun, ramdam ni Bella ang bigat at taus-pusong pag-amin sa mga tanong ng pag-iwas at pagkakaroon ng mga alalahanin. Siya mismo ay hindi rin nakahanap ng tamang salita upang ipahayag ang nararamdaman. Pero ngayon naramdaman niyang may pagkakataon para sa bagong simula. Edward, ang tagal ko nang iniwasan ang nararamdaman ko. Inaamin ko, takot ako. Takot akong masaktan ulit pero habang magkasama tayo, habang nakikita ko ang mga bata, nakikita ko ang pamilya natin. At siguro, may pag-asa pa. Saad nga ni Bella. Bella, hindi ko alam kung anong hinaharap natin. Pero ang natutunan ko, hindi ko kayang mawala hindi ko kayang mawala ang pagkakataon para maging buo ang pamilya natin. Nang marinig ito ni Bella, napaluhan na nga lamang siya. Ngunit hindi ituluhan ng sakit. Ang mga mata ni Bella ay puno ng saya at pagpapatawad. Ang mga salitang matagal na nga niyang tinago ay tuluyan ng lumabas. At naramdaman niya na sa bawat saglit ng pagiging magkasama nila, mas natututo nga silang mahalin ang isa't isa. Hindi ko na kayang itago pa, Edward. Mahal kita. Mahal kita tulad ng dati. Masaya ako na may pagkakataon pa tayong magbago. At masaya ako na may mga anak tayo. At magkasama tayo sa lahat ng to. Sabi nga ni Bella. Bella, ngayon ko lang na-realize na ang bawat sandali na magkasama tayo ay isa talagang biyaya. I love you. I love you more than I've ever said. Malamping na saad pa nga ni Edward sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pangako, kundi isang pag-amin na magpapabago sa lahat ng bagay. Si Edward at Bella ay hindi na nag-aatubiling magpakita ng kanilang tunay na nararamdaman. Ang distansya na matagal nilang itinago ay tuluyan ng naglaho at ngayon nakatayo sila sa harapan ng isa't isa. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal. Bella,
Edward. At sa huling pag-amin ng kanilang mga damdamin, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang unang halik na iyon ay puno ng pagnanasa, ngunit higit pa roon, puno ng pagbabalik loob at pagtanggap. Isang halik ng pagkakasunduan at pagmamahal na hindi na matitinag. Sa mga sumunod na araw, ang bawat pagtagpo ng kanilang mga mata ay may bagong kislap ng pagmamahal, habang ang mga triplets ay patuloy na masayang naglalaro at namumuhay sa ilalim ng isang bubong. Si Bella at Edward ay natututo na muling magtiwala at magpatawad. Bella, salamat. Salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay mo. Ani nga ni Edward sa kasintahan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Edward. Ang mahalaga, magkasama tayo. We are finally home. Makalipas ang ilang buwan mula sa kanilang muling pagkakasundo, si Bella at Edward ay nagpatuloy sa pagbuo ng kanilang buhay bilang pamilya. Ang mga triplets ay lumalaki ng masaya at puno ng pagmamahal. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, ang kanilang pagmamahal ay tumibay. Isang tahimik na gabi, nagpasya si Edward na gawing espesyal ang sandaling ito. Habang ang mga bata ay abala sa kanilang paglalaro, nagtakda siya ng isang sorpresa para kay Bella. Isang proposal na magbabalik loob sa lahat ng kanilang pinagmulan. Love. Ani nga ni Edward sa girlfriend. Love? Ano to? Tanong nga ni Bella sa nobyo. Si Bella ay nakatayo sa isang hardin na pinalamutian ng mga kandila. Ang buong paligid ay punong-puno ng mga bulaklak at mga lilim ng gabi. Ang bawat detalye ay masusing inihanda ni Edward habang tinitingnan niya si Bella ng may pagmamahal. Love, mula nang nagkakilala tayo. Minsan masaya, minsan malungkot. Marami tayong pinagdaanan pero sa bawat hagbang, natutunan kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang isiping mawala ka. Kaya naman Bella, gusto ko sanang magpatuloy tayo sa pagbuo ng isang pamilya, maging mag-asawa. Will you marry me? Naiiyak na saad nga ni Edward. Edward, yes. Oo naman. I will marry you and I love you so much. Umiiyak na sagot nga ni Bella. Dahil sa simpleng mga salita ni Edward at ang mga luha ni Bella na puno ng kaligayahan, muling nagbukas ang bagong simula para sa kanilang dalawa. Ang sandaling ito ay hindi lamang para kay Bella, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Ang simula ng isang mas matibay na pamilya. Makaraan ng ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay nila. Ang kasal nina Edward at Bella ay isang tahimik na seremonya sa isang makulay na hardin na pinalamutian ng mga bulaklak at mga ilaw ng araw. Ang kanilang mga anak, Blaze, Chase at Wade, ay naroroon bilang mga abay, naglalakad na parang mga prinsipe, puno ng kasiyahan at excitement. Edward, love, you look amazing. Sa bawat hakbang ni Bella patungo kay Edward, nararamdaman nila ang halaga ng kanilang mga pangako. Si Edward ay hindi na makapaghintay upang tanggapin si Bella bilang kanyang asawa. At si Bella, sa kabila ng lahat ng kanyang takot at alinlangan, natagpuan niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig kay Edward. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad nga ng pare. I love you, love. Malambing na saad nga ni Edward sa asawa. I love you more, love. Makalipas ang ilang buwan, si Bella at Edward ay nagpatuloy sa pagbuo ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa at pamilya. Sa kanilang bagong tahanan, ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay daan sa masayang pamumuhay. Ang mga triplets ay lumalaki ng masaya at tuwing magkasama sila, ang mga kwento at tawa ng mga bata ay puno ng kasiyahan. Si Edward at Bella ay hindi na lamang magkasama bilang magulang,
kundi bilang mag-asawa na handang magsuportahan sa bawat hakbang ng buhay. You know, love, I never thought I'd find happiness like this. With you, and with our kids. I feel so complete. Sad nga ni Edward. I never imagined a life like this either. It's more than I could ever ask for. A family. Our family. Turan nga ni Bella. Sa bawat araw na dumaan, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali at walang hanggan ang pasasalamat na nararamdaman nila sa isa't isa. Ang mga mata ni Edward at Bella ay nagliliwanag ng pag-ibig at ang kanilang pamilya ay nagiging simbolo ng isang bagong simula, puno ng pag-asa, pagtanggap at pagmamahal. We're home, love. Finally. Ani nga ni Bella sa kanyang asawa. Home indeed. Together. Forever and always. Nakayiting sabi nga sa asawa. Sa kanilang bagong buhay, si Bella, Edward, at ang mga triplets ay natutunan na ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit ang bawat pagsubok ay may kasamang biyaya. At sa bawat hakbang, ang kanilang pamilya ay mas naging buo, mas matatag, at mas puno ng pagmamahal. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya at iyon ay magkasama, magpatawad, at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngayong weekend, napagdesisyonan ni Edward na sorpresahin ang buong pamilya. Isang unang family vacation sa beach resort malapit sa probinsya. Gusto nilang magsimula ng bagong alaala bilang isang buo at masayang pamilya. Mommy, wake up! Hiyaw nga ni Blaze habang hinahalik-halikan nga si Bella sa pisngi. Mommy, ready na po yung maliit kong bag! Dagdag pa nga ni Wade. Pitpit ang kanyang maliit na backpack na may lamang tsinelas, coloring book at isang pirasong tinapay na palihim niyang isinisiksik. Si Chase naman ay inaakyat nga ang kama habang may suot na salbabidas sa leeg. Ako po ang captain ng barko! Captain ng kalat, oo! Sabay tawa pa nga ni Edward habang papasok sa kwarto bitbit ang picnic basket. Saan po tayo pupunta, Daddy? To the beach! Sabay-sabay na sigaw nga. Daddy, bakit pa yung tubig sa dagat na alat? Siguro po, marami pong umiyak na isda. Nagbibiro lang si Daddy, ang tubig sa dagat alat dahil sa minerals. Ano po yung minerals? Parang vitamins? Napailing si Bella sabay tawa. Mamaya ko na i-explain lahat, enjoy nyo na muna to. Pagdating sa beach, hindi na nga nagaksaya pa ng oras ang triplets. Tumakbo agad sa buhanginan. Si Edward at Bella nag-aayos nga ng tent at picnic mat. Look, Mommy, may shell! Huwag mong kainin ha. Bilin pa nga ni Bella, kilalang-kilala ang triplets sa pagiging curious. Gumawa sila ng maliit na sandcastle at si Chase ang nagdeklarang hari ng kaharian. Ako ang King Chase, ikaw si Queen Mommy. Ano naman ako? Bodyguard! Sabay-sabay na sigaw pa nga ng tatlo. Nagtawanan sila habang unti-unting pinabalot nga ng init na araw at saya ng pamilya ang kanilang paligid. Sa ilalim nga ng lilim nagsalo-salo sila sa homemade chicken sandwich at kung ano-ano pa. Daddy, bakit kayo nagpakasal ni Mommy? Inosenteng tanong nga ni Blaze habang pinupunasan ng kamay niya. Napatingin si Edward kay Bella at ngumiti. Dahil mahal namin ang isa't isa at gusto naming lagi tayong magkasama. Sagot nga niya. Paano po kung may isa sa amin ng maliit po sa lunch? Tanong ni Wade. Hindi kayo iiwan, syempre hintayin ka kasi pamilya tayo. Sagot ni Bella. Tahimik sandali ang mga bata parang iniisip ang sagot. Tapos pag may monster, sabay-sabay tayong lalaban. Sigaw nga ni Chase. Tama! Sabay-sabay natawa nga ng buong pamilya. Pagka-uwi sa resort room, pagkatapos ng mahabang araw, ng laro at tawanan, sabay-sabay silang naligo at nagsuot ng matching pajamas. Tatlo-tatlo sa iisang kama, nagsiksikan habang nakikinig sa bedtime story ni Edward. Once upon a time, there was a family made of love, patience, and a little bit of silly. Like us po.
Bulalas nga ni Blaze. Exactly. Sagot naman ni Edward habang hinahalikan ng noo ng bawat isa. Nakahiga si Bella. Yakap si Chase. Habang si Wade naman at Blaze ay magkahawak nga ang kamay. Parehong antok na. Good night, Mommy. Good night, Daddy. Bulungan ni Wade. Good night, love. Sagot ni Bella, pinipigil ang luha ng tuwa. Sa katahimikan ng gabi, may isang bagay lang ang malinaw. Sa gitna ng mga munting tanong, kalokohan at halakhak, natagpuan na nila ang tahanan. Isang pamilya, buo, masaya, walang tinatakasan. Umuulan buong araw. Ang mga patak ng ulan sa bubong ay tila musika ng kapayapaan. Pero sa loob ng bahay ni Bella at Edward, hindi katahimikan ang maririnig, kundi halakhakan, sigawan, at kasayahan mula sa tatlong batang halos mag-aanim na taong gulang pa lang. Si Bella naman ay nakaupo sa gilid ng sofa, hawak ang phone at kinukuhanan sila ng video, hindi mapigilan ng tawa. Super Blaze, Captain Chase, and Shield Wade to the rescue! May monster sa kusina, kailangan ng tulong! Sigaw nga nila Blaze at Wade. Agad namang pumasok si Edward, may suot na apron at hawak ng wooden spoon. Ako ang kalaban yung halimaw, hindi kayo makakalusot. Sigaw nga ni Edward habang naglalakad na parang giant. Attack! Sigaw nga ng triplets. Sabay sa lubong nga sa kanilang tatay, tinutulak nga siya ng sabay-sabay habang humahalakhak. Si Bella naman ay nakaupo sa gilid ng sofa, hawak ang phone at kinukuhanan nga sila ng video. Hindi mapigilan ng tawa. Naku, pag pinost to, lagot kayo kay Daddy. Sabay kindat nga ni Bella. Wag, Mommy, secret mission to! Sigaw naman ni Chase. Pagkatapos ng kanilang superhero battle, nagtungo na nga lamang sila sa kusina. It's cookie making time. Isa sa mga paboritong bonding nga ng pamilya. Ako ang maglalaki ng chocolate chips! Huwag sobra. Saway nga ni Bella. Si Edward abala nga na naghahalo ng dough habang si Wade naman patuloy ang pagsingot nga ng amoy. Parang amoy love. Love? Natatawang tanong nga ni Edward. Yung ganito, yung amoy ng masayang bahay. Sagot nga ni Wade, sabay ngiti. Napangiti si Bella. Oo nga no, amoy masaya. Matapos ang ilang minuto, ng magulong paghahalo talsik nga ng harina at halos mabas ang kusina natapos na nga rin ng cookies. Habang hinihintay maluto, naupo silang 5 sa carpet may tigisang baso ng gatas at naglaro ng Who's Most Likely. Who's most likely to eat the last cookie? Sabay na tinuro nga ng 3 si Edward. Hoy, hindi naman totoo yan eh. Depensa nga ni Edward habang nagtatawanan ng lahat. Who's most likely to fart in the car? Tanong naman ni Chase. Sabay-sabay na nagturo nga sila Blaze at Wade kay Chase mismo. Amoy mo nga eh. Sigaw pa nga ni Blaze. Pagkaluto nga ng cookies, nagtawanan nga sila. Tinikman na nga rin nila. Mainit, matamis at gawa ng 5 pusong nagmamahalan. Sa gabi habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, sabay-sabay silang nakahiga sa isang higaan sa sala na nanonood ng animated movies. Mommy, this is the best day ever! Bulong nga ni Blaze. Bakit? Tanong ni Bella. Because we played, we baked, we laughed, and we are all together. Sagot nga ni Blaze, nakapikit at mahigpit nga ang yakap kay Bella. Hindi mo kailangan ng sunshine kapag may ganito ka. Sabi nga ni Edward, sabay halik sa noo ni Bella. Sa ulan man o araw basta't magkasama kompleto ang kanilang mundo. Alas 5 pa lang ng umaga gising na nga ang 3 munting superhero. Si Blaze, Chase at Wade hindi tulad ng dati, nasabog agad ang energy ngayon ay sobrang tahimik ng kanilang kilos, parang mga secret agent sa pelikula. Operation Queen Mommy is a go! Tandaan, walang ingay, walang sablay, walang tapon ng harina tulad kahapon. Yes sir, Captain Chase? Sagutan nga ng triplets na sina Blaze, Chase at Wade. Checklist 1, gumising ng maaga. Suotin ang matching We Love Mommy shirts. Ihanda ang breakfast in bed. Surprise si Mommy. Mommy cry.
Happy tears only. Yun nga ang nasa listahan nga ng tatlo. Sa kusina naghahantay nga si Edward, may apron na may nakasulat na Chef Daddy on duty. Seryosong mukha niya pero halatang pinipigil ang tawa habang pinapanood ang triplets, mag-march paakyat ng counter. Okay team, wait ikaw ng scrambled eggs, cheese sa juice, blaze sa pancake art, ready? Ready! Sabay-sabay na sagot nga ng tatlo, habang si Edward ay abala sa pagluluto ng bacon. Si Blaze ginawitan nga ng squeeze bottle ang pancake batter, sinusubukang gumuhit ng puso. Blaze, mukha siyang patatas eh. Hindi yan patatas, abstract art kaya yan. Sagutan pa nga ng dalawa. Si Wade naman abala ang binubordahan nga ang rainbow sprinkles sa ibabaw nga ng scrambled eggs. Love needs color. Aniya na parang chef sa TV. Pagkatapos ng ilang minutong sabayang pagsigaw ng, "Ay, mainit!" at "Daddy, help!" sa kusina, natapos din ang breakfast tray. Isang plato ng pancakes, na hugis puso, kuno, scrambled eggs na parang sining sa art class, 2 pirasong crispy bacon, isang basong orange juice, at isang tasa ng coffee na may whipped cream heart sa ibabaw. At syempre, isang maliit na flower pot na gawa sa recycled yogurt cup na pininturahan ng mga bata, may papel na nagsasabing, To the bestest mommy in the galaxy, Happy Mother's Day. Sa kwarto mahimbing pa ring natutulog si Bella. Napagod sa kasayahan kahapon, kaya hindi man lang niya namalayang nagsimula na ang misyon ng kanyang mga mahal. Tahimik silang pumasok. Si Blaze ang may hawak ng tray, si Chase may hawak ng phone para sa video, at si Wade ang humahawak sa kanilang mini boombox na nakakonect sa playlist nila. Pagkatapat sa kama, 3, 2, 1. Sabay-sabay nilang sigaw. Surprise! Happy Mother's Day! sumabay ang tunog ng You Are My Sunshine na acoustic version mula sa speaker, at may pa-confetti pa silang ginawa gamit ang ginupit na colored paper. Parang may mini parade sa loob ng kwarto. Nagulat si Bella, napadilat agad. Pagkakita sa mga anak, sa tray ng pagkain, at sa mga ngiting abot tenga, di niya napigilan ng mapaluha. Oh my gosh, ano to? Birthday ko ba? Sabay tawa pa nga ni Bella habang binubuhos nga ang emosyon. Hindi po Mommy, it's Queen Mommy Day. Sigaw ni Wade. Ngayong araw, bawal ka pong maghugas ng pinggan, bawal kang mapagod at bawal kang hindi ngumiti. Special breakfast na gawa po naming lahat, wag mo pong i-judge po yung hugis ha. Pinag-effortan namin yan. Wow naman, pati ang kape may design pa. Pwede na akong i-nominate sa Best Actress kasi naiyak talaga ako sa tuwa. Sagot nga ni Bella, yakap-yakap ang mga anak. Pumasok si Edward bitbit ang maliit na crown, nagawa sa foil at glitter, at maayos niyang isinabit ito sa ulo ni Bella. Queen Mommy, you are now officially crowned the most amazing mother in all kingdoms and galaxies. Biro nga ni Edward, sabay halik nga sa noo ni Bella. Hay naku, baka maiyak ulit ako. Tumatawang sabi nga ni Bella habang pinapahid ang mata. Matapos ang breakfast in bed, lumipat sila sa sala para susunod na bahagi nga ng plano, Mommy Appreciation Show. Ang una nga nilang ginawa, The Bella Show, ginaya nga ni Chase si Bella habang tinuturuan sila ng homework. Wait, ilang beses ko bang sasabihin pag 2 plus 2 hindi dinosaur ang sagot? Sabay kunot noong acting. Naghalaka ka ng lahat, lalo na si Bella. Sumunod ay dance number, Blaze at Wade na may cartwheel sabay kanta nga ng improvised jingle. Si Mommy ay maganda, mabait pa talaga. Siya ang aming sunshine kahit ulan ay wala. Pagsapit ng hapon, nagtulungan silang gumawa ng DIY Queen Mommy Spa sa loob ng bahay. May foot soak gamit ang warm water at petals, may face mask na gawa sa saging at honey na kinain ni Chase sa kalagitnaan, at may relaxing background music na si Wade mismo ang pinatugtog sa tablet. Mommy, relax lang po. Kami na pong bahala. Sabi pa nga ni Blaze habang inahaplos ang buhok nga ng ina.
Parang ayoko nang bumalik sa totoong buhay. Araw-araw na lang sanang ganito. Biro nga ni Bella, nakapikit at nakangiti. Bago matulog nagsiksikan silang 5 sa isang malaking blanket sa sala habang nanonood ng magandang animated movies. Ang ulan ay patuloy sa labas parang lulabay sa langit. Mommy, did we make you happy today? Pulong pa nga ni Blaze habang nakayakap. Napangiti nga si Bella hinalikan ng anak sa noo. More than happy, anak. You made me feel so loved. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Kayo nila, Daddy. Talaga po, Mommy, mahal na mahal ka din po namin. Sabay-sabay pa nga nasabi ng triplets. Niyakap silang 4 ni Edward sabay sabing, Okay babies, next year may fireworks na tayo. Sabay sigaw ng 3. Yes! Sa ilalim nga ng ulan at ang mga bituin, sa init ang yakap at tuwa. Walang duda, ang puso ni Bella ay puno ng saya at ang bahay nila ay tunay ngang tahanan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Edward at Bella. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Carmencita Falcon, Presbyteros Rose, Jessa Acevedo, Rama Butch, Reynaldo Reyes, Teresita Arevalo, Elsa Salom, Elizabeth Jelly Tampos, Josefina Mangahas, Lloyda Gabas, Merlita Sampani, Emma Ruth Paniro, Epifania de Ocares, Flor Cabrera, Batang Ibunan Kidim Tess, Jessica Vargas, Eddie Codilan, Rosemary Vasquez, Josefa Doque, Evangeline Zamora, Maria, Arsenia Corpus, Mercy Villantes, Rebecca Belen, Imelda Forteza, Alice Panoy, Juanita de la Cruz, Flor Cabrera, Flora Fez Parungaw, Mary Tauring, Senen Orzame, Arce Baltazar, Sabrina, Elvi Candontol, Marilu Gulmatico, Torres Brigida, Ronilio Anseno, Lucia Baldo, Chabidal, Rebecca Tezuka, Elsa Opiane, Angeline, Juliet Panlilio, Nori, Presbyteros Rose, Evangeline Zamora, Alice Panoy, Ellie, Geraldine de Jesus, Annabel Gutierrez, Rylan Pudadera, Marilyn Diaz, Andrea Taga, Japs, Corazon, Evangeline Jimenez, Melinda, Prescavilla Havana, Raymond Oloroso, Adelaida, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Maria May, Mercy Villantes, Veronica Briseño, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas,
Ellie Ramirez, Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Hi listeners! Say goodbye to dark and dull skin with vitamin C. Target an even tone and dark spots while nourishing and protecting against damage under the Philippine sun. Try Garnier's Vitamin C Sunscreen SPF 50, link in the description box.